Hello, what's up mga pinsan? Ayan, this is me. I am SP. Panibago na naman ang ating episode. Pero teka, bakit yata yung intro? Mga pinsan, kagigising ko lang kasi. Ay nako, time check. 7 a.m. Mga pinsan, sarap tumisig kapag ka dami na tilaok. Sarap mga pinsan. Tara, tignan natin mga pinsan yung hinahardening namin dito. Nag-hardening sila Kap Alvin. Ayun, nagpapatuwa sila dito. Yan, pangalawang batch na to ng hardening stage natin ng ating early bird mga pisan. Yung first batch nandun na, pupuntahan natin mamaya. Yan, tapos ito second batch ng ating hardening. Ganda mga pisan, no? Tara, tingnan mo. Wow, mga pisan. Yan. Tara mga pisa, puntahan natin. Sakto-sakto nagpapatuka si Kap Alvin. Si Kap Alvin kasi nakatutok dito sa hardening. Para malaman namin kung ano talagang diskarte dito sa ating mga hinahardening. Kasi every year mga pisa may nadadagdag talaga sa diskarte. Lahat po yan ng mga breeders. Yan. Tulad ngayon mga pisan, meron tayong magiging discussion. Kung ano mang magiging discussion natin. For sure may madadagdag sa inyo. Yan, 150 yung aming hardening area po dito, 150 heads. Ilan tayo araw mag-hardening? 5 araw. Yun, 5 days po kami ngayon mga pisan. Yan ang ginagawa dito ay may taga patuka sa ibabaw sa Kap Alvin. Tapos yung isa tagalagay sa ilalim. Yan, para mabilis yung proseso. Pero hindi naman to kumbaga advisable sa lahat ng farm kasi sa ibang farm isa lang talaga kumbaga hindi man ganitong may tagalagay ng patuka sa ibabaw tapos may tagalagay sa ilalim. Ano mga pisan, si Jobert yung naglalagay, si Alvin yung naglalagay ng patuka doon. Kap, ilang grams yan? 20 grams. Kasi first day nila. Hindi pa sila kasi syempre nababaguhan sila sa lugar. From dun sa sa range kasi, no? Ang laki ng range. From range to scratch pen. So bago yung environment. 20 grams. Tapos kailan ka mag-a-adjust niyan? 80-20 na yan. 80 ng Galmax 2 plus tapos 20% na Galmax 3. Hindi, Salto Blue. Salto. Stagcon. Yun. 17.6 ang kanilang crude protein. Okay. Importante talaga crude protein no? Pero hindi naman sobrang taas. Yun no? Lang sakto. Sabi nga ni Doc Raro, sagrado daw yung ganung protein. Oo, no? Yung manok natin, yung magaan. Okay, gets. Parang ikaw, puro protein na kinakain mo. Walang lasa. Walang lasa. Ayun mga pisan, ang ganda ng sinabi sa atin ni Kap Alvin na yun. Iba talaga pagka pag yung tutok ka talaga sa marami kang mauunawaan, marami kang maiintindihan, marami kang maipapasok sa sistema. Kaya napaka-solid, napaka-sulit. Ayan mga pisan. Wait lang, inayos ko lang itong tripod. Hinahanap ko saan maliwanag at pogi ako. Hindi mga pisan, ayan, tuturo ko sa inyo yung 80-20. Yung tulad nga ng sinabi ni Kap Alvin kanina, sabi ni Doc Raro, isa sagrado yung ganong measure nung patuka, no? So, bakit natin ginagawa yon? Para maganda yung taas ng crude protein, sakto-sakto lang sa ating mga alaga. Grabe naman talaga, I love you. I love you to no. Ay, mga pisan, no? Good morning, yan, no? Bigyan ako ng kape. Ano ba yung bataya ka? I love you ako, mga pisan. Di ba? Habang nagba-vlog, nagkakape. So, ayun mga pisan. Ay, na-distract ako sa aking I love you. I love you! Yun, no?
Pupunuin ko yung tangke mo. Bastos ka, sasampalin kita. Yan, wala ako sa discussion. Ano ba yan? Ay, yo mga pinsan. Yan. Yung mga pinsan dito sa ganitong stage, ang sarap na tignan. Kasi nakaka-excite na silang mapa-cord. Tapos nakaka-excite na silang makita nagbibinata. Kaya mga pinsan, sobrang tutok dito si Cap Alvin sa feeding mixture, feeding measure. Mga pinsan, yun nga, yung feeding measure natin is, ang tinatawag po namin dito is 80-20. Yung 80% is Gallimax 2+. Tapos, yung 20% is Stagcon. Yung Salto Blue. Yung Salto Blue mga pisan kasi para tumama yung hinahanap naming crude protein. Para dun yung tamang-tamang crude protein lang dun sa ganitong age. Kaya mga pisan, 80-20 Cap, ilang araw to? Ilang araw naka 80-20? 5 months to 7 months. Pero sa atin, ang practice natin, diretso na no? Kasi ganong sa pola niya, no? Hindi nagkakasapola. Yun. Ang advice kasi 5 months to 7 months para pag pinasa mo sa handler, madali na. Kaya pala. Kukunan niya yung katawan. Oo, yung ganda nga pala, no? Oo. Yung paliwanag din niya dapat. Para handler mo, hindi na mahirapan. Magpapalaki pa. Oo. Damihan pampato ka. Oo, hindi rin naman pwedeng pagpasa mo sa handler, sobrang laki. Kasi pagka Jeanette, Kasi tayo 40 grams, kalamitan puro 40 grams ang pinapakain sa stag, 45. Oo. Dito sa 80-20, 35 grams lang. Makukuha mo unti-unti yung katawan. Kumbaga sa iba, pagka ganitong age, Oo. 45. Sa ibang patuka. 40 to 45. Malakas kumain to, kahit Oo. 50, kaya nito kainin. Oo. At dito sa 80-20, 35 grams lang. Ba, ang galing nga, no? Oo nga. Pero syempre, makalikot siya kasi magmi-mix ka pa eh. Maghahalo ka pa eh, no? Bagay, ginawa mo rin lang, itodo mo na. Oo, tama yun. Ito mga pisa na example ng sweater. Ayan. Ito, papunta na sa ganda ng nito, balahibo nito. Kasi galing sa range, masyadong malikot. Yung ibang balahibo, ganun talaga. Pero pagka ganitong range, mabilis na, pagka na-record na natin, mabilis na yan magde-develop yung balahibo. Mag-ano pa ako, magbabawas pa ako dito ng bloodline. Hindi ko alam kung alin eh. Kasi lahat maayos eh. Kasi gusto ko magpasok na naman ng brass back kasi nawili ako sa brass back. Nung una, hate na hate ko mga pisan yung brass back. Tapos kada may lalabas sa brass back doon sa Boston, inaalis ko agad. Nung una, pinamimigay ko pa yun eh. Nung gumanda na sila ng gumanda, nire-release ko. Tapos ngayon, parang feeling ko, trip ko ng hybrid. Yung mga pisan white. Grabe itsura ng griyo. Sarap talaga magkape mga pisa, no? Tapos dito sa area na to mga pisa, pinapaan namin yan eh. Pinapag-green namin. Kasi may tinetesting akong tawag dito. Yung fertilizer na pantanggal din ng mga mite. Alam niyo yung yung mga kumakagat-kagat sa mga manok. Yun. Tapos fertilizer na rin siya. Basta mga pisa, sinusubukan ko muna yung produkto. Kung talagang effective. Kasi mga pisan, may nagbigay sa akin. Yun na naman. Buenas mo naman!
ay nag sa akin na pinasubok lang sa akin na baka daw gusto kong subukan yung produkto nila na ganito ganyan, na ganito ganyan. Pero sinusubukan ko muna bago ko ibalita sa inyo kasi mga pisan, ganun po akong tao. Ako po sinusubukan ko muna bago ko ibalita. Minsan na-overhype nga eh. Tulad yung nagpapa-benchexing, no? Yung benchexing, sorry po doon sa nag-benchexing sa akin pero sabi nyo kasi 90% na accurate yung inyong benchexing which is may hiwalay ang babae sa lalaki. So mga pisan, ako, huwag nyo na pong gayanin na magpa-benchexing. Kasi ako, nagpa-benchexing ako eh para makatipid din tayo sa feeds. Kasi yung mga crosses na pulit, instead na na palakihin, yun, inalis ko na lang, pinamigay ko. Tapos yung pinamigay ko, ang daming lalaki. So, ang daming nasayang, daming lugi. Kaya hindi siya accurate para sa akin dahil nagpa-benchexing ako, imbis na makatipid, nalugi pa. Tapos nagbayad pa tayo doon sa benchexing. Kaya mga pisan, yun yung sinasabi ko po sa inyo dito kay SP, hindi po tayo basta nakapag-promote. Hindi po tayo basta nakapag-sabi na ito gamitin nyo. Although meron sila mga in return sa akin. Mga pisan, hindi ko isasaalang-alang yung kapakanan nyo para po sa ikabubuti ko. Mga pisan, hindi po ako ganun. May mga pagkakataon lang na nangyayari. Tulad before, nakapasok po tayo sa mga gas station na ganyan. Ang dami ko sinubukang negosyo. No, mga pisan, kaya lang talagang itong pagmamanok dito na ako nag-stay kasi ang dami ko rin talagang failure, mga pisan. Failure na sinubukan ko, na akala ko mag-aalagwa. Tapos may iba pang naapektuhan, kaya mga pisan, yung mga dati kong kaibigan, ipinasok ko dun sa gas station na hindi ko naman alam na hindi talaga siya magpuproceed dahil hindi ko nga alam patakbo. Ganun mga pisan yung ating cycle, no? Na kapag ka hindi mo alam patakbuhin yung isang negosyo is huwag mo munang tutulungan. Ayun, kaya mga pisan, yun yung realization ko sa mga pinagdaanan kong failure. Dumaan po ako sa hollow blockan, nag-hollow block ako. Nag-catering service kami ng mag-asawa, nag-gas station kami, which is nag-failed. Dito, balik ulit ako sa focus sa pagmamanok, mga pisan. Kaya ayun, yun yung mga bagay-bagay na itinuturo ko sa inyo at sinishare ko po sa inyo. Na dito po si SP, hindi po tayo mag-share ng hindi po natin nasusubukan. Gaya ng pinag-uusapan natin kung paano magpa-green at kung paano magpalusog ng damo ng manok. Yan. Mga pisan, pagka ito naging successful, mga pisan, ay talagang maganda sa atin. Bakit? Kasi ito yung natin eh. Ito yung vegetable. Vegetable? Vegetable ng to. Ng mga manok natin. Kumbaga, yan yung pinakagulay nila. Kaya ayun, mga pisan, ayan. Green natin yung taas natin. Oh, green yan, mga pisan. Doon sa baba, hindi pa kasi hindi pa namin na-activate eh. Ngayon, so ituturo ko po sa inyo kung paano yan mag-green. Paano mag-green? Ganda oh. I love that green. Yeah, pero doon sa baba, iaayos pa namin. Pero tingnan natin, pagdaan ng summer, hindi pa naman masyadong summer, mainit pa lang. Ayan. Tingnan natin yung kung talagang matinding-matindi yung pagka-green niya. Ay, teka lang Oh, green yan, mga pisan, no? Green yan. Green yan, no? Ay, mga pisan, tsaka ako ituturo. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako madamot sa Hindi ako madamot sa informasyon. Kaya mga pisan, huwag kayong matakot sa informasyon ni SP. Yan. Kaya po ako pagka may something na binabanggit ako, minsan naiisip na iba, promote lang yan si SP. Diba? Hindi po, mga pisan, sinusubukan po muna natin bago natin i-promote yung mga produktong nagpapa-endorse po sa atin. Ayan. Para naman worth it yung nagpapa-endorse, worth it yung ini-endorse. Diba? Hindi siya basta lang nakapag-endorse na ganito, na ganyan. Kasi usapang endorse, mga pinsan, yan gusto ko dati na sino kaya kukuha sa endorser? Pangarap ko talaga yung dati. Pero ngayon, ayaw kong banggitin, parang medyo mayabang yung dating. Hindi kasi maraming kumukuha. Maraming kumukuha as endorser. Pero syempre, yung credibility natin, hindi tayo basta porque meron silang in return sa atin. Sabak na labang na sabak, pasok na lang pasok. Yan. Inaalam ko din kung paano style kung may endorse, di ba? Pero, ayan mga pisan, hindi naman sa pag-aasim, hindi naman sa pagmamayabang, mga pisan. Lahat po ng in-endorse po natin like LDI, Salto, Renaissance, and Envirolite, mga pisan. One of the best.
one of the best po yan mga pinsan. Sure po yan. One of the best products sa community po natin. Hindi ko sinasabing pinaka-the best ha, kasi mahirap magkumpara ng bagay na hindi mo nasusubukan yung iba. So, ang ganda naman. Mahirap magkumpara sa bagay na hindi mo nasusubukan yung iba. Ganda ng mga pinsan. Totoo naman ba't ko makukumpara? Hindi ko naman nasusubukan pa yung iba. So, kaya ako sinabing one of the best kasi nasubukan ko na. Ibig sabihin, isa siya sa the best. Kasi best siya Ayun mga pinsan, ito na yung ating cording area. Naka-cord na yung first batch natin ng yung hinardening natin ng 150 heads. Yan, naka-cord na po dito mga pinsan. At hindi ko sila masyadong pwede ng hawak-hawakan agad. Kasi kailangan maging komportable muna sila dun sa cording, sa kung saan sila nakaposisyon para hindi sila magkameron ng nervyos sa tao. Yun mga pinsan yung aming ini-implement dito sa farm na pagka nakatali sila, at least 5 days hardening. Pag inilagay mo yan sa cording mo mga pinsan, huwag mo na hawakan. Muna, kumbaga huwag mo na muna silang hilahin dun sa sa cording mo kasi mga pinsan, magkakameron ng nervyos yan. Pag nagkameron ng nervyos yan, dun na pupunta sa punto magiging man-fighter na sila. So kapag ka naging man-hitter sila, magiging problema sa atin kasi ayaw naman natin ng ganung alaga. So kaya mga pinsan, yun po ang ating 5 days rule. 5 days mo i-hardening, 5 days mong i-cord ng hindi mo siya ginagalaw. Kumbaga hindi mo siya hinahawakan. Patuka lang para magkameron sila ng mentalidad na maging friendly sila doon sa tao na hindi sila kakabahan na ay okay to kasi pinapakain ako nung mga gantong tao. Di ba mga pinsan? Do sa ranging nakikita nila na pinapakain sila ng tao, pero pagka iba kasi yung ganitong cording kasi nahahawakan muna sila Minsan pagka hanawakan pa natin ng sila malikot na malikot, pumipigla sila. Pag pumipigla sila, napipiga mo sila. So ganun din. Like aso mga pinsan. Yung Pomeranian. Pansin nyo mga pinsan doon sa Pomeranian, no, yung mga Pomeranian na dog. Hindi ako expert sa dog pero sabi lang to nung mga naka-experience na nung Pomeranian. So pagka yung dog na Pomeranian is nakita natin. So marami sa Pomeranian mga pinsan, puro mga antatapang sa tao, di ba? Kasi ang nangyari daw pala doon, may part na nahawakan siya nung maliit pa siya or growing siya, napiga siya, nasaktan. So, sa ibang tao, nagkakameron sila ng takot sa tao. Yun. So, yun yung Pomeranian. Ganun din yung ibang mga manok. Ganun din yung... Meron naman talagang likas na mabait na kahit lamasin mo yan, kahit piga-pigain mo yan, meron talaga. Kaya mga pisa, baka mamaya sabihin nyo kasi, ba't naman yung alaga ko? Ba't naman yung ganito? Si SP may masabi lang. Diba? Hindi mga pisan. Hindi, pero sanayin na lang din natin na yung sinasabi ko is may po talaga yan. May factor po yan kasi pinagdaanan po namin yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga pinsan, bawat pinagdadaanan namin, bawat pinagdadaanan ko, namin ni Alvin, sinishare ko po sa inyo para yung mga magagandang thoughts, magagandang idea, magagandang impormasyon na i-share ko po sa inyo. Ayun mga pinsan, yung natin, hindi ko lang talaga sila mga pinsan na mahipo ha. Pasensya na po kayo. Kaya yun yung ating content for today is 5 days rule. 5 days mo i-handle yung hardening, tapos sa kanilang cording is 5 days din na hindi mo sila hahawakan. Kumbaga, bago mo lang sila itali, siyempre, bago mo sila i-cord, liliguan mo sila, then yun, after 5 days, dun mo na sila hindi hahawakan. Pero siyempre, after ng 5 days or makatagal-tagal na, siyempre excited na tayong hawakan kung ano ba talagang changes ng katawan niyan. Di ba? Pero yung mga pinsan, yung mga binanggit ko po sa inyo, 5 days rule. Yan, importante yon sa ating mga bagong cord. Para sila hindi magkameron ng nervyos. Pero meron naman talaga na kahit ginawa ko na yung pisa, ginawa ko naman yan, ang akin, man-hitter pa rin. Mga pinsan, may pagkakataon na sa linyada na po yan. Pero na naman yan, aayos naman po yan. Pero pagka man-hitter talaga yung is hawakan lang po natin. Babait naman yan. Kahit pa nasa linyada sila, pero hindi mo malalahat. Lagi talagang merong
linyada na ganun, na nervyoso talaga sa tao. Ayun mga pisan, ang ganda ng ating naging talakayan sa content na to. For sure mga pisan, may natutunan kayo dito at for sure meron kayong mga susundin sa mga naging tips ni SP. Ayan. Good morning sa ating lahat mga pisan. Kaya sarap mag-ikot-ikot dito sa farm. Ayun lang, paikot-ikot lang ako dito. Ngayon dito na ako sa ruwede natin. Tapos sisilipin ko naman sa kabilang bahagi ng ating manukan. Itong yun. Yung kanina kasi din ako nag-video eh. Ngayon dito naman ayun Yan. Look at the view. Look at the view. I love it Ay mga pisan yung na-hardening natin. 150 heads. Tapos 150 na yung tinali. So 300 na. Tapos basta tuloy-tuloy na tong hardening na to. Tuloy-tuloy na yung pag-hardening namin para ayan, this second week or third week ng April. Yan, pwede na bumisita dito sa ating farm. Yan. Ayun mga pisan. Ayun mga pisan. Pahinga naman. Ay nako. Yun upo din dito sa ruweda. Ayun nga mga pisan, last week nitong April, pwede na pong bumisita dito sa Manukan. Pwede na nga kwentuhan, pwede kayong bumahagi. So ayun nga, sa mga babahagi mga pisan, pwede na yung third week or fourth week. Sa mga, ayan, sa mga nakatapos po ng hulugan, ayan, pwede nyo na pong i-claim yung inyong mga manok anytime. Basta tapos na po kayo. Ayan, hindi na natin papatagalin ng May yan. I-release na agad natin kung gusto nyo. Kasi may mga pisa, may mga OFW na mga kliyente natin na gusto na nilang mabahagi yung kanilang yung kanila dito. No. So, ayun, pwede na po mga pisan. Pwede na kayong pumunta dito sa farm ng second week ng April onwards. Yan, pwede na po yan. At doon sa mga mag-walk-in dito sa Manukan, yan, pwede na po kayong pumunta dito. At rest assured mga pinsan na mula sa priming ng mga inahin, mula sa pagpapaitlog, hanggang sa pagpapasisiw, hanggang sa pre-ranging, hanggang sa ranging, hanggang sa hardening, cording, ayan mga pinsan, detalyado po ang ginagawa dito ni SP. Bakit mga pinsan? Kasi gusto kong sulitin yung yung pinag-ipunan mo eh. Totoo po yun mga pinsan, kasi before, meron po kasi akong trust issues. Hindi kasi dun sa mga experience natin, syempre sa mga binila natin ng manok dati, na hindi naman sinasadya nila ng mga breeder na yun. Kung ano yung mga kakulangan ng mga datihang pinupuntahan kong breeder, siya kung isinasabuhay ngayon. Nax. Hindi mga pinsan. Hindi po yun paninira. Talagang hindi lang talaga yung systematic yung mga nakukuha ng kong breeder dati. Sa paraang, halimbawa, bumahagi ako. Pagkabahagi ko sa kanila, pagdating dito, medyo mimilay. So, sabi ko, bit ganon. Tapos nakapagtanong ako, syempre, ako kasi yung matanong. Tanong ako sa mga kaibigan, ganito, bit kaya ganito? Hindi yan na-hardening na maayos. Kasi kung na-hardening yan maayos, hindi yan pilay yan. Diba? So, ganon yung ginagawa kong sistema ngayon. Kasi ayoko po na mangyari sa inyo yung nangyari po sa akin. Kaya hanggat maaari mga pinsan, ang term po hanggat maaari. Hindi ko mape-perfect po yan. Lahat pa ng mga nababahagi nyo dito is hindi po yan mape-perfect. Kaya lang mga pinsan, gusto ko talaga worth it para po sa akin. Kaya mga pinsan, yung mga bibisita po dito is hindi po required na may maiuwi kayo. Hindi po yung required, hindi ko po yung nire-required. Kung wala po pumasa po sa standard nyo, it's okay. At least nakapagkwentuhan tayo. May nasimot akong idea sa inyo for sure at meron kayong idea na nasimot mula sa akin. Pero syempre mga pisan, ako yearly mga pisan nag-upgrade tayo ng knowledge, nag-upgrade tayo ng mga materyales. So, by the time na maging magkaibigan tayo, kung sakaling unang lapag mo dito sa farm ay wala ka nagustuhan, sobrang taas na ng standard mo. Pero gusto kong ma-meet yung standard na yon sa inyo. Kaya mga pisan, dito, pag may bibisita na, pisan, hindi ako marunong ikaw nang bahala sa material ko. Ayan mga pisan, yung mga gustong-gusto kong pilian eh. Bakit mga pisan? Doon ko inilalabas kasi yung, standard ko na, ito, mapapakinabangan nito to. Ito, mapapakinabangan nito to. Ito, magugustuhan niya to. Bakit?
Ang gusto ko makagusto, hindi yung taong pumunta sa akin na hindi pa masyado marunong. Kasi for sure, mga pisa, sa dami na natin sa industriya, pag uwi nung mga nagmamanok na pumunta dito na hindi pa marunong, pag uwi nun, may mas marurunong pa sa atin. So, dun lalabas yung sasabi, pinadala ka niya na SP? Ha? Yan ang nakuha mo kay SP? Akala ko ba magaganda yung manok na SP? Ang gusto ko kasi feedback, iba talaga yung kay SP. Iba talaga. Maayos talaga yung kay SP. Kasi mga pinsan, tinataas ko na yung standard ko sa pagpili ng material, sa pag-aalaga, sa vitamina, sa feeds, sa mga disinfectant. Mga pinsan yan, detalyado po ako hanggang sa kaya kong detalyehin. Pero laging sasabihin, hindi mape-perfect po yan. Gusto ko lang mga pinsan is yung mga i-release ko sa ating mga kliyente is talagang worth it. Bakit? Kasi hindi naman po sinisimot ang air-wraps na ginagamit nyo dyan. Kumbaga, hard-earned money po yan. Kaya mga pinsan, kaya hard-earned breed din dapat. Hard-earned credibility ang inilalatag ko po sa inyo mga pinsan. Kaya ako, naka-adjust ako sa dating ako. Nung panahong nagsisimula din ako, wala kasi akong makita na breeder na tutulong talaga sa akin na alam mo yon na mag-guide, na tulad nito na pinapanood nyo. Wala namang SP before eh. Kumbaga, tulad ko nagsisimula, walang ganun na laging nagpapaalala sa'yo na kaya mo yan, laging nagpapaalala sa'yo na ito yung gamitin mong feeds, laging nagpapaalala sa'yo na ganito yung gagawin mo sa vitamin ng iyong alaga. Alam mo yung mga pisan, nanonood lang ako syempre sa mga tips-tips din. Ang uso kasi dati, kung paano magpagaling, kung paano sila Jap Gagalak, yan, yun. Ang nakukuha ko sa kanilang tips kung paano magpagaling, pero alam mo yun, yung lakas ng loob na kailangan pala talaga ng tao is wala noon. Kaya lahat ng wala noon, ginagawa ko ngayon na nanonood ka. Diba? So, yun yung obligation ko na tulad ngayon. Gusto ko naman medyo magpa-relax. Gusto kong i-feel kung ano yung vibes ng farm ko nang walang camera. Pero kailangan kong gawin kasi gusto ko lumakas yung loob mo. Gusto kong hindi lang ako yung makarating sa kung anong inaapakan ko ngayon. Diba? So, ang mantra ko, ang aking mission is magkameron ng advokasya na hindi lang ako. Diba? Hindi lang ako yung magkameron ng tagumpay mula sa isang salita na kaya mo yan. No? So, magkakaiba tayo ng hakbangan, magkakaiba tayo ng challenge na dadaanan. Pero, ang pinaka bottom line is, tsagain mo lang. Tsagain mo lang. Hindi madali. Laging mahirap. Pero kaya mo yan. Kasi nakaya ko din eh. Meron pa rin ako mga challenge na pagdadaanan. Hindi pa rin tapos yung aking pangarap. Hindi pa rin tapos yung aking ginagawa. Hindi pa rin yung tapos yung gusto ko pang marating. Kasi kaya gusto ko pang mas maraming marating kasi nandyan ka. Diba? Ano ibig sabihin nun? Kasi nag-aabang ka pa ng mga bagay na magiging achievement ko, na magiging may inspire ka, na magiging ikaw din. Ayun yun mga pinsan. Kaya isa sa araw-araw na iniisip ko, kailangan ko mag-content. Kasi kailangan mo ng energy mula sa akin. Kailangan mo ng inspirasyon. Kailangan ikaw ay ma-inspire. Pero habang ikaw ay namamotivate mga pinsan, i-inject natin yung disiplina natin sa sarili. Ngayon, nanonood ka, alam ko nag-aalab ka, alam ko namamotivate ka. Pero yung motivation, 2 days lang po yan. 2 days lang tayo motivated. Kapag nag-3 araw at pang-4, pang-5 araw na ginagawa mo pa rin, yung ginagawa mo ng 2 araw na motivated ka, hindi ka na motivated nun. Disiplinado ka na. Kaya yung pagiging disiplinado mo, tuloy-tuloy mo lang. Yes, ipahinga mo. Pagka may achievement ka, iwalwal mo. Mag-celebrate ka. Then after celebrate, mangarap ka na ulit. Tapos, gawin mo na ulit yung mga ginagawa mo nung 2 araw. Lagi kang babalik sa 2 araw kung kailan ka nagsimula. At kung bakit ka ba nagsimula. Lagi mong iisipin yun kapag gusto mo na sumuko. Susuko na ako. Grabe, pagod na ako. Hirap na ako. Tapos balikan mo na ulit yung 2 araw na nagsimula ka. Na motivated ka. Magtutuloy-tuloy ka na. That's SP mentality. Di ba? Yun lang yung tandaan mo. SP mentality. Kailangan kong maging motivated, kailangan kong maging disiplinado. Hindi porket wala kang progress na nakikita,
ay wala talagang nangyayaring maganda. Diba? Na ima-mindset mo lang yung sarili mo, progress na yon. So, mga pinsan, ganun ka-importansya ang mindset natin. Lagi ko yung sinasabi sa inyo na positibo lahat ng i-inject nyo sa utak nyo. At positibo lahat na magre-reflect sa buhay mo. Diba? Pero syempre, hindi yan mangyayari kung kulang ka din ng dasal. Mga pinsan, diba? Nabuhay tayo nang may bumuhay sa atin. Hindi tayo basta lang nag-exist. Ibig sabihin may bumuhay sa atin. Merong nasa taas na nakakita ng ginagawa natin. Diba? So, give thanks sa Kanya na sa mga buhay-buhay, sa mga panahong pinapalakas Kanya, sa panahong binibigyan Kanya ng challenge. Kung bakit Kanya pinapalakas? Kasi meron siyang i-award na mabigat sa'yo. Ang mabigat, hindi laging, hindi laging challenge yan. Meron ding mabigat na tagumpay. Mabigat na success. Diba? So ito, itong nangyayari kay SB, mabigat to. Diba? Mabigat to. Pero bago to nilapag sa akin nila, inihanda niya ako. Dami kong pinagdaanan challenges. Lumakas ako para ma-handle ko to. Kasi kung hindi ko to na-handle, hindi mo na ako pinapanood ngayon. Kung hindi ko to na-handle na siguro, masyado na akong mayabang. Hindi ko alam kasi sa sarili ko, mayabang na ba ako o hindi. Mahirap din kasing i-assess eh. Pero alam ko sa sarili ko na wala akong tinatapakang tao. Wala akong gustong tapakang tao. At hindi ko hangad yun sa tao. Gusto ko lang, mga pinsan, is ma-inspire ka. After mo ma-inspire, ma-motivate ka. After mo ma-motivate, magkameron ka ng disiplina. Magiging green din ang tinatapakan mo. Tulad ni pinsan. Hindi ako nagyayabang. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kaya mo din. Kaya mga pinsan, ayun, hashtag, kung ikaw ay nanonood pa ngayon, ano bang magandang hashtag? Hashtag green. Yan. Kasi may pinapag-green tayo na damo. Yan, green lang ang nakikita ko ngayon. Kaya ayan, hashtag green. Ayan mga pinsan, maraming salamat. Sana na-inspire ka na naman dito sa content natin na to. Maraming salamat at huwag mong kalimutan yung ating kinontent kanina ha. Yung 5 days rule at yung 80-20. Siyempre, at kasama natin ang Multilight Premium tuwing umaga. Ibigay po natin yan sa mga alaga po natin. Mapasisiw man yan, cording man yan, nagpapaitlog ka man, or kung anong status ng iyong pagmamanukan. Every morning, SOP po yan. Standard Operating Procedure. SOP po yan. Ang 7-in-1 ay dapat pumasok sa sistema ng manok mo tuwing umaga para kargado siya maghapon. Maraming salamat mga pinsan. Ayan, IMSP mga pinsan na nagsasabing mahal na mahal kita. IMSP. Alright. Love you all guys.